Yo! What's up mga salon owners? Good morning, no? Time check natin ay 8:25 na ng morning. Kumusta kayo dyan? Ngayong araw na to, meron tayong sasaguting isang katanungan ng isang membro ng ating grupo. Salon Business Owners PH, pasok kayo kung gusto nyo matuto sa pagpapatakbo, pagpapalaki ng salon na negosyo. Sabi niya dito, bakit daw po ngayong buwan na to ang daming nagpapasalo ng salon. Oh, baguhang salon owner din siya. Kakabukas niya pa lang. Para sa akin, ma'am, meron akong 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business. Napakadaming dahilan yan, no? Napakadaming dahilan. Unang-una, malamang sa malamang, yung owner niyan hindi marunong sa pag-handle ng salon. Wala siyang alam sa salon services. Kaya, bago ka magbukas ng salon, dapat alam mo paano ang kaganapan sa salon. Pangalawang dahilan, maaring ang owner dyan ay baguhan, nag-start pa lang ngayong taon na to at sunod-sunod yung walang benta, di ba? July, tsaka September. Ngayon, first time niyang ma-encounter yon, wala siyang backup at wala siyang alam na mahina yung ganitong buwan. Ayun, baka kinulang sa ikot ng pera, walang benta, ayun, sarado. Pangatlong dahilan, maaring ang owner niyan baka matagal na, tapos hindi natutukan, marami siyang business na pinasukan, marami siyang problemang hinandle. At ang salon business, napaka-stress talaga niyan. Na-experience namin yan nung mga 7 years ago, 7 taon nang nakalipas, ang dami naming hinahandle na negosyo. Meron kaming food business, salon supply, salon, at kung ano-ano pa. Di ba? So, ayun, sinara ko yung iba kong business. Yun. At maari din na yung may-ari niyan is walang tauhan, walang staff. Nako, problema talaga yan. Kasi, pag wala kang tauhan, dyan sa salon mo, wala kang kikitain. At kung baguhan ka pa lang sa pagpapatakbo ng salon, ang gagawin mo dyan, kasi yung tauhan, makisama ka, makihalubilo ka. Tapos ngayon, naging mabait ka. Ginawa mong lahat para hindi siya umalis, pero umalis pa rin. Stress na stress sa mga salon owner kung wala kang tauhan. Pero kami, basic sa amin yan. Dahil, siyam na kami taon, no, sa pagpapatakbo ng salon. At yung asawa ko meron ng 14 years na experience. So, grabe, di ba? Napaka-solid nun. At, panglima na yata tong dahilan, napakadaming dahilan yan, di ba? Maaring ang owner niyan ay pina-assume lang din sa kanya. Yung salon na yan is pang ilang assume na, pang ilang pasalo na. Siguro mga pangalawa, pangatlo o pang-apat na. Tsaka nabudol siya na yung pa-assume na yan is kumikita, lalo na yan yung sinasabi nilang income generating salon. Nako, huwag kayong maniniwala dyan. Budol yan. At marami na akong experience dyan. Bakit? Meron akong 2 salon na sinalo o inassume. Kaya, kung usapang pa-assume na salon, may karanasan tayo dyan. At pang-anim siguro na dahilan, baka nagkamali yung owner sa pag-ikot ng pera. Cash flow technique, no? Hindi niya alam, no, na ang dami niya na palang fixed cost o ang dami niya na palang bayarin monthly. Pero, utang pa rin siya ng utang, sigi pa rin siya ng sigi. Kaya ayon, problema nangyari. Kulang sa pera, kulang sa cash flow, kulang sa ikot, tas sumina yung benta, ayun, yari siya. At yan lang yung mga masasabi kong mga dahilan. At dito sa salon business, naniniwala ako na habang tumatagal, no, patibayan na lang to, pagalingan na lang to, pagalingan na lang mag-handle ng stress, mag-handle ng problema. Dahil dito, sari-sari yung problemang kakaharapin mo. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Hindi mo pa alam yung cycle ng isang taon. Kung alin dyan yung malakas, no? Cycle ng business ng salon. Hiring. Hindi mo alam kung saan ka maghanap ng tauhan. Saan ka kukuha. Ako, problema, di ba? Stress yan. Benta. Paano makapasok ng benta? Marketing, strategy, technique. Tapos pag-manage pa ng salon, napakadaming problema. Pero, habang tumatagal, yan nga sinasabi ko, masasanay ka na lang. At kung gusto mong mapalaki ang salon business, kailangan masolusyonan mo ang problemang hinaharap mo ngayon. Katulad sa amin, basic na sa amin yung mga ganyan. Kasi lahat ng problema sinusolusyon na namin.
So, kung gusto mong mapalaki ang salon business, tanungin mo ngayon ang sarili mo. Ano yung pinaka-problema nyo dyan? Paano kayo makahanap ng tauhan? Paano kayo makapasok ng benta? Paano kayo kikita ng hindi gumagastos ng malaki? O, yan lang. Magandang morning. At ako si Jeff Cinco ang nagsasabing, trabaho ang pagnenegosyo. At sa salon business, masakit sa ulo. Comment ka kung masakit nga ba sa ulo. Bye!